Kumusta mga kasaliksik? Napakadaming hayop sa ating kalikasan na hindi natin nakakalain na posible palang mas matanda pa kumpara sa mga dinosaurs. Kaya atin nang kilalanin ang 10 sinaunang hayop na hanggang ngayon ay maaaring buhay pa. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Komodo Dragon. Alam niyo ba na may totoong dragon na pwedeng matagpuan sa ating kalikasan? Ito ay ang Komodo Dragon na kilala sa pagiging pinakamalaki at mabigat na butiki sa buong mundo, kung saan kaya nilang umabot sa timbang na halos 150 kilo at haba na 10 talampakan, kaya't mas malaki pa ito kung ikukumpara sa mga tao. Sinasabing mayroon ng mga Komodo Dragon 4 na milyong taon nang nakararaan, kaya talaga namang napakatagal na nitong naninirahan sa ating daigdig. Ngunit nakakatakot lamang isipin na posible nang magwakas ang kanilang buhay sa mundong ibabaw, dulot na malapit na silang maubos dahil sa pagtaas ng tubig, kaya't nawawala na sila ng lugar na mapagtitirhan. Ang mga natitirang Komodo Dragon ay pinapangalagaan na ng mga otoridad upang matulungan silang mabuhay ng maayos at maparami pa ang kanilang populasyon para maiwasan ang kanilang pagkaubos. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming, kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, Gharial. Ang mga buhaya ang isa sa pinakamatandang hayop sa ating daigdig, kaya't hindi nakatakataka ng isang uri ng hayop na ito na tinatawag na Gharial ay 20 milyong taon nang namamalagi sa ating planeta. Ang itsura ng mga Gharial ay sobrang kakaiba, kung saan ang kanilang mga nguso ay talaga namang napakahaba, kaya't hindi may tatanggi na mayroon silang nakakatakot na itsura. Ngunit sinasabing hindi agresibo ang hayop na ito sa kadahilan ng isda lamang ang kanilang madalas kinakain at hindi sila umaatake ng mga tao. Ngunit may pagkakataon na rin kung saan kinain nila ang bangkay ng isang lalaki na lumulutang sa tubig. Kaya't kahit na sinasabing hindi sila agresibo sa mga tao, ay mas mabuti na lamang na iwasan na lang ang buwaya na ito. Number 8, Shoebill Stork. Sigurado akong matatakot kayo kung makakasalubong ninyo sa kalikasan ng kakaibang lahi ng ibon na ito, na sinasabing nanggaling daw ang lahi mula sa mga dinosaurs, kung saan madali lamang makikita ang kanilang pagkakapareho ng itsura. Ang Shoebill Stork ang isa sa pinakamalaking ibon sa ating daigdig. Ngunit ang talagang nakamamangha dito ay ang laki ng kanyang bigat at ang pagiging matapang ng ibon, kung saan wala itong pinipiling kalabanin, kaya't kahit pa ang mga buwaya ay inaatake nila. Nakamamangha naman talaga ang tapang ng ibon na Shoebill Stork, ngunit hindi pa rin natin maitatanggi na meron silang itsura na talaga namang magbibigay ng bangungot sa kahit na sinong makakita sa kanila. Number 7, Horseshoe Crab. Alam niyo bang merong mga hayop na makikita pa sa ating kalikasan na mas matanda pa sa mga dinosaurs? Ito ay ang horseshoe crab na naninirahan na sa ating planeta 300 milyong taon nang nakararaan, kaya talaga namang mas nauna pa silang mabuhay kumpara sa mga dinosaurs. At kung makikita ninyo ang itsura ng hayop, ay hindi na kayo magdududa pa dahil meron silang physical na anyo na akalain mong nagmula pa sa mga fiksyon na nagpapakita ng mga kaganapan noong sinaunang panahon, at kung saan makikita mo talagang sobrang tanda na ng lahi ng hayop na ito. Meron din silang katawan na nalalayo sa mga alimangong madalas nating nakikita sa dagat, kaya't hindi nakatakataka kung hindi mo sila akalaing uri ng alimango sa unang tingin lamang. Number 6, Alligator Gar. Paano kung makasalubong ka ng isang kakaibang hayop na tila ba pinagsamang isda at buwaya? Kung hindi mo gugustong mangyari yon, ay tiyak na hindi mo gugustong makita ang alligator gar na kahit na mayroong katawan na parang isang isda, ay tila ba isang buwaya kung titignan lamang ang ulo nito. Ang nakakatakot na isdang ito ay 145 milyong taon nang naninirahan sa ating kalikasan, kaya't matagal na itong nagbibigay ng pangamba sa maraming mga tao sa kadilaan ng kahit na isa itong uri ng isda ay kaya pa din itong mabuhay sa lupa na parang isang buwaya, kaya't wala talagang takas ang kahit na sinong gugustuhin itong atakihin at kainin. Number 5, Platypus.
Inakala ng maraming eksperto na hindi totoo ang mga platypus noong kakadiskubre pa lamang nila dito. Ngunit matapos nilang pag-aralan ng kakaibang hayop na ito, ay napag-alaman nila na lagpas 100 milyong taon na itong naninirahan sa ating kalikasan. Ang itsura ng platypus ay talaga namang kakaiba kung saan tila ba pinagsama-samang hayop lamang ito, ngunit sinasabi na dahil masyado ng matanda ang mga platypus ay madami ng parte ng katawan nila ang nag-adapt sa kanilang kapaligiran na nagdulot para maging ganito ang itsura nila sa kasalukuyan. Kahit na matagal nang nadiskubre ang mga platypus ay marami pa ang dapat malaman sa kanila, kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ng mga eksperto sa pag-uusisa ng mga impormasyon tungkol sa hayop. Number 4, jellyfish. Hindi may tatanggi na ang jellyfish ang isa sa pinakapopular na hayop sa lahat. Ngunit alam niyo bang napakatagal nang naninirahan ng hayop na ito sa ating daigdig? Sinasabing nagsimulang mabuhay ang mga jellyfish sa kalikasan 500 milyong taon hanggang 700 milyong taon nang nakararaan. Kaya't mas matagal na silang nabubuhay kumpara sa mga dinosaurs. Delikado ang hawakan ng mga jellyfish dahil posibleng malagay sa peligro ang ating buhay pag nadikit tayo sa mga ito. Napakadami din ng mga uri ng hayop na ito kung saan meron pa nga ditong kayang mabuhay magpakailanman. At dahil hindi rin mabilang ang populasyon ng mga jellyfish kung saan kahit sa ang panig ng mundo ay makakakita ka ng hayop na ito, ay talaga namang kahit pa sa malayang inaharap ay patuloy pa rin mabubuhay ang nakamamanga at delikadong hayop na ito. Number 3, Babirusa. Sigurado akong hindi ninyo akalaing mayroon palang ganitong hayop na matatagpuan sa ating kalikasan dahil sa kakaiba nitong itsura kung saan meron itong mga pangil na tumatagos sa kanilang nguso papunta sa noo ng hayop. Dahil sa kakaiba nilang itsura ay nagulat ang mga eksperto nang malaman nila na humigit kumulang 35,000 taon nang naninirahan sa ating daigdig ang kakaibang hayop na ito. Ngunit kahit na matagal na sila sa kalikasan ay kakaunti pa lamang ang nalalaman nating impormasyon tungkol sa mga babirusa. Kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa hayop kung saan pinaprotektahan din ang lugar ng kanilang tinitiran upang maiwasan ang kanilang pagkaubos. Number 2, Chambered Nautilus. Ang mga Chambered Nautilus ay merong itsura na hindi may kakailang talagang kakaiba kung saan akalain mong isang Pokemon ng hayop na ito. Ang hayop sa madaling sabi ay isang suso na lumalangoy at mayroong mga galamay. At kahit na sinasabing nabubuhay na ang mga Chambered Nautilus sa ating karagatan 500 milyong taon nang nakararaan, ay halos wala pa rin nagbabago sa itsura nito. Sobra ding tibay ng mga Chambered Nautilus. Dahil kahit na nararanasan nito ang napakadaming mga pangyayari kung saan muntikan pa silang maging extinct, ay nakalagpas sila sa mga ito kaya't hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin lumalangoy sa ating karagatan ng nakamamanga at kakaibang sinaunang hayop na ito. Ngunit dahil sa madaming mga tao ang patuloy na kumukuha at pumapatay sa mga ito para sa kanilang mga shells, ay posibleng nalalapit na ang araw kung saan mauubos na ng tuluyan ang mga Chambered Nautilus. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay tignan ang larawan na ito kung saan makikita ang isang nilalang na pinaghihinalaan na isang Dunkleosteus na kahit extinct na sa loob ng 400 milyong taon ay sinasabi ng mga eksperto na posibleng buhay pa. Ang mga Dunkleosteus ay isang uri ng isda na mayroong napakatigas na panga at dahil sobrang tibay ng hayop na ito ay posibleng nakasurvive ito sa extinction. At dahil sadyang napakalawak ng ating karagatan na hanggang sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang ating nalalaman ay maaaring nagtatago lamang ito sa kailaliman ng tubig kahit hindi pa natin ito nadidiskubre pang muli. Number 1, Elephant Shrew. Talaga namang hindi may pagkakailang pagkakapareho ng itsura ng mga elephant shrew sa mga elepante kung saan pareho silang mayroong mahabang ilong. Kahit na maliit lamang ang mga elephant shrew at mukhang madali lamang silang atakihin at patayin kung saan mabilis lamang mauubos ang kanilang populasyon ay talaga namang mamamangha kayo matapos ninyong malaman na ang lahi ng hayop na ito ay sinasabing humigit kumulang 50 milyong taon nang naninirahan sa ating kalikasan.
Kahit na mayroon silang maliit lamang na pangangatawan ay hindi dapat maliitin ang hayop na ito sa kadila ng kayang-kaya nilang mabuhay at makasurvive. Ngunit dahil sa pakikialam ng mga tao sa kanilang habitat ay sinasabing paunti na ng paunti ang populasyon ng hayop na ito kaya't nalalapit na ang kanilang posibilidad ng pagkaubos. Kahit mayroon ng mga proyektong ginagawa ang mga otoridad para pangalagaan ang ganitong uri ng hayop. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Napakaraming hayop sa ating kalikasan na masasabi nating talaga namang mga survivor. Dahil kahit na matagal na silang naninirahan sa ating planeta, ay nananatili pa rin silang naninirahan hanggang sa kasalukuyan. Kaya para sa'yo, alin sa mga matatandang hayop na ito ang pinakakinamanghaan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.